may nakikita akong magiging pagbabago sa impeachment hearing sa April 14. Saan ko binibase ito? Sa interview kay Congresswoman Beatrix Listro. Kasi in-interview si Congresswoman Beatrix Listro. Ano bang mangyayari sa hearing sa April 14? Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Listro ganito, ang hearing sa April 14, clarificatory hearing. Ibig sabihin, hindi siya trial. Kahit mini trial, hindi siya mini trial. Hearing lang talaga siya. Ang hearing na ito ay clarificatory hearing lang. Ibig sabihin, ipipresent yung mga ebidensya at mga testigo. Ipipresent yun. Pero hindi dito bibigyan ng pagkakataon ang mga testigo na isabi nila ang lahat ng nalalaman nila. Hindi. Hindi. Iko-correct ko lang po yung ganong impression. Ha? Halimbawa, isasalang si Madriaga, ipipresent ba ni Madriaga ang lahat ng nalalaman niya? Isasalang ba siya para pakwentuhin ng napaka-detalyado? Hindi. Sasabihin lang ano yung laman ng kanyang sinumpaang salaysay at maiksi lang. Ano ba yung sinasabi niya doon sa sinumpaang salaysay niya? Ganun lang. Tapos kung may tanong ang mga kongresista na members ng Justice Committee, halimbawa magtatanong si Rufus Rodriguez, clarificatory questions. Hindi ito direct, hindi ito cross-examination. Tapos ipipresent lang yung mga ebidensya, hindi na rin pag-uusapan ng detalyado ang mga ebidensya. Kaya sa totoo lang, yung sinasabi natin na detalyadong ipipresent ang mga ebidensya at testigo doon sa hearing sa April 14, sa tingin ko hindi. Based sa paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi. Clarificatory hearing lang. Kahit yung susunod na araw, ano bang sunod na araw? April 14 ito, 22 yata ang sunod, post 29. Hindi pa rin. Ano lang, parang pasada lang ng mga testigo, pasada lang ng mga ebidensya. Hindi siya magiging full-blown trial. Kaya yung mga testigo, hindi rin sila magsasalaysay ng detalyado ng nalalaman nila. Hindi. Bakit? Bakit ganun ang mangyayari? Ay kasi nga, di ba? Itong sinabi ni Adolfo Ascona, nag-advise na si Adolfo Ascona, huwag niyong gawin ang hearing na masyadong detalyado na parang lalabas na yan na trial. Kasi, pag ginawa niyong ganyan, para na kayo niyang Senado. So sa tingin ko, susundin ng Kamara yung ganong advice ni Adolfo Ascona. Ang sabi ni Adolfo Ascona kasi ganito, tama naman niyang magsubpina. Wala namang problema doon sa pagsubpina. Kasi may power talagang magsubpina. Wala ring problema na mag-hearing. Pero yung hearing, wag niyong gawing trial. Ibig sabihin, hindi talaga magiging detalyado yung mga testimonya ng mga testigo. Hindi rin ididetalye ng napakadetalyado ang mga ebidensya. Ipe-present lang kung ano yung ebidensya. Anong summary ng ebidensya na yan? Itong testigo na to, ano ang summary ng testimonya niya? Ganun lang. Pagkatapos, kung may tanong ang mga members ng Justice Committee, clarificatory questions, bibigyan na magtanong, clarificatory. Kasi nga, ang tawag, clarificatory hearing. Ano ang positive-negative nito? Ang negative nito, ang positive muna. Ang positive, mapapabilis ng impeachment. Sa tingin ko, hindi na ito aabuti ng Mayo. Yung buong Mayo. Kasi ang sabi noon, katapusan pa ng Mayo. Sa Justice Committee, ay sa House pa lang yan sa House. Sa tingin ko, hindi na. Mapapabilis na ito. Kasi kung ganyan din lang, mabilis na yan. Mabilis na yan. Clarificatory hearing lang talaga ang labas. Kaya sa tingin ko, pagkatapos ng mga clarificatory questions, clarificatory hearing, mga 3 hearings lang yan, tapos na yan. April 14, 22, 29. Pag natapos niya ng 29, isasalang na yan sa plenary. Mga first week or second week ng May. Pag nakalusot na yan sa plenary, 1/3 votes ng mga kongresista, nasa Senado na. So by May, pwede nang magsimula. Pwede nang magsimula ang Senado. Pwede na ito. Kaya mapapabilis ang impeachment sa ganyan. Sa ganyan. Ano naman ang negative? Ano naman ang negative? Ang negative nito, yung ini-expect natin na mapapanood natin yung detalyadong testimonya ng mga testigo.
Yung sinasabi natin na detalyadong ilalatag ang lahat ng mga ebidensya, hindi pa detalyado. Ilalatag totoo, pero hindi detalyado. Kaya bakit? Saan ang detalyado na? Doon na sa trial sa Senate. So okay lang yan. Okay lang yan mga kabunyog. Bagamat hindi pa yan napakadetalyado, halimbawa yung testimonya ni Madriaga, hindi pa yan masyadong magiging detalyado. Hindi pa yan. Parang summary lang ng testimonya ni Madriaga. Pero pag nakalusot na ito sa Kamara, makarating na sa Senado, doon na ang detalyado. Mga kabunyog, doon na ang detalyado sa Senado. Okay lang yan. Okay lang yan. Ang importante, ma-impeach na si Sara. Sa totoo lang, malalaman din natin ang napakadetalyadong mga ginawa ni Sara sa Senado. Doon na yung trial proper. Pero dito sa Kamara, malalaman na rin natin yung mga ebidensya, testigo, malalaman na rin natin. Kaya lang, hindi magkakaroon ng yung malaliman talagang pag-discuss ng mga ebidensya at mga testigo kasi hindi nga siya trial. Clarificatory hearing lang. Okay? Yan yung nakikita kong pagbabago sa impeachment hearing. Based sa naging paglilinaw ni Congresswoman Beatrix Listro. Ang sabi nga, tatapusin daw yung mga sinugpina. Yung mga sinugpina daw, tatapusin sa April 14. O imagine niyo ilang sinugpina yon. Kasi may iba na naman silang isusugpina sa April 22. Sa April 22, may iba na naman silang isugpina. Baka si Trillanes, isusugpina pa nila. Saka yung dating overall deputy ombudsman na si Melchor Carandang, isusugpina pa rin yon. Anyway, mga kabunyog, tulad ng nasabi ko ang hearing sa April 14 may positive negative. Una, mapapabilis na ang impeachment trial. Ang negative naman, hindi tayo makaka-expect ng malalimang paglalatag ng mga testimonya. Halimbawa si Madriaga, isasalang siya pero hindi magkakaroon ng comprehensive o detalyadong paglalahad ng kanyang testimonya. Kasi nga, hindi pa naman ito trial. Okay? So, sana naunawaan nyo yung aking paliwanag. Bakit kasi kailangang maging ganyan? Para hindi mateknikal. Kasi ngayon pa nga lang, kung ano-ano ng mga issue ang nilalatag ng kampo ni Sara O sige, kung advice ni retired Associate Justice Adolfo Ascona, ituloy ninyo ang hearing. Kasi tama na, okay naman talaga yan na may hearing. Yung mga subpina, okay din yan kasi kapangyarihan yan ng Kamara. Pero wag nyo lang gawin na trial na. Kasi sa Senado na yan. Okay, para wag masabing trial na, clarificatory hearing lang talaga ang gagawin. Hindi gagawing malaliman ang trial. Okay? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Di bale, okay lang yon. Huwag tayong ma-frustrate. Ang importante, tuloy ang impeachment ni Sara. Sa isang banda nga, ang maganda din dyan na hindi yan masyadong detalyadong hearing, ang maganda din yan, mapapabilis na, matatapos na kaagad. Para doon na tayo sa Senado maglabanan. Di ba? Anyway, sa Senado naman, lalabas lahat yan. Yung mga testimonya nila Madriaga, magiging detalyado yan sa Senado. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.